Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aklat ng Mateo, chapter 22, at pinamagatan ko po itong ang paanyaya ng Diyos at ang pinakamahalagang utos. So, makikita po natin at mababasa sa Mateo chapter 1 hanggang 14. Yan, ibubuod ko na lamang po ito patungkol sa talinghaga ng Panginoong Hesus na kilala bilang pista ng kasal. Isinalaysay po dito ng Panginoong Hesus ang tungkol sa isang hari na naghanda ng kasalan para sa kanyang anak. So, meron po akong 4 na puntos na nais kong ibahagi sa inyo. Ang number 1 po, ang pista ng kasal. Ayan, sa verse 1 hanggang 14, mababasa po natin dito na inanyayahan po ng Panginoon ang mga panauhin, ngunit tumanggi ang mga ito, ang ilan ay nagwalang bahala, ang iba'y nananakit at pumatay sa mga sugo ng hari. So dahil dito po nagalit ang hari, pinarusahan ng mga mamamatay tao at sinunog ang kanilang lungsod. Pagkatapos ipinadala niya ang kanyang mga alipin upang anyayahan ang sinumang matagpuan nila sa lansangan, mabuti man o masama. Napuno ang bulwagan ng mga panauhin, ngunit may isang panauhin na walang suot na damit na pangkasal, pinalaya siya ng hari sa kadiliman kung saan may pagtangis at pangangalit na mga ngipin. So, nagtapos po ang linya ng Panginoon kong Hesus ay nagsalita na mababasa po natin dito sa verse 14 na marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. So, ano po yung kahulugan ng talinghagang ito? Ayon po sa mga pag-aaral, ang hari ay sumasagisag sa ibig sabihin ang Diyos Ama. Ang anak na ikinasal ay ang Panginoong Hesus. So, ang paanyaya po sa kasalan ay ito po'y paanyaya ng Panginoon tungkol sa kaligtasan at sa kaharian ng langit. Ang mga unang inanyayahan ay ito po yung mga Israelita na partikular na mga pinuno ng relihiyon na tumanggi sa paanyaya. And then, ang mga panauhing tinipon sa lansangan ay sumasagisag bilang mga hintil at makasalanan. So, dito po ay lahat ay inanyayahan sa kaharian. Ang panauhing walang damit naman na pangkasal ay kumakatawan sa mga tumanggap ng paanyaya, ngunit hindi po nagbago ng buhay o hindi tumugon ng may pananampalataya at pagsisisi. Ang damit pangkasal po naman ay simbolo ng katwiran, pananampalataya at bagong buhay kay Kristo. So, ang paanyaya po ng Diyos ay bukas po sa lahat, ngunit kailangan po na tumugon tayo na may pananampalataya at pagbabago ng puso. Hindi po sapat ang simpleng pagtanggap lamang sa paanyaya. Dapat po tayong namumuhay ng karapat-dapat sa biyayang ibinigay ng ating Panginoon. Ang talanghaga pong ito ay babala sa mga tumatanggi sa paanyaya ng Diyos at sa mga nagpapabaya sa espiritual na paghahanda. So, kaya po tayo po ay pinaalalahanan po tayo ng Panginoon na tayo po ay malayang inaayahan ng Panginoon, kaya huwag po natin itong tanggihan o ipawalang bahala. Ang pangalawa naman po ang tamang pagbibigay sa Diyos at sa pamahalaan. Ang Mateo chapter 22 verse 15-22 ay isang tagpo kung saan sinubukan ng mga Pariseyo at mga tagasunod ni Herodes na bitagin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng isang tanong tungkol sa pagbabayad ng buwis sa emperador at Roma. Layunin po nila kasi nahulihin ng Panginoong Hesus sa kanyang pananalita upang siya'y maipakulong o mawalan ng kredibilidad at mabigyan maibibigay ng ang mga tao ay masisisi siya. So sa verse 15 hanggang 22 sabi rito na ayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang panlilinlang, kaya't humingi siya ng isang salaping pilak o denaryo. Tinanong niya, kaninong larawan at pangalan ang nasa salaping ito? Sagot nila, sa emperador po. Sagot ng Panginoong Hesus, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. So, ano po yung naging resulta nito? Namangha po silang lahat at umalis na lamang. Ipinakita sa talata pong ito na ang pagkilala
sa autoridad at sa pamahalaan. Ang emperador po o Caesar ay kumakatawan sa pamahalaan o sekular na autoridad. Ipinahihiwatig po dito ng Panginoon Jesus na may tungkulin tayong sumunod sa batas ng lipunan tulad ng pagbabayad ng buwis, paggalang sa mga pinuno at pagiging mabuting mamamayan. Ngunit higit sa lahat, ang tao po ay mayroong espiritual na pananagutan sa Diyos. Ang ating puso, pananampalataya at pagsunod ay dapat ibigay sa ating Panginoon. Ang Diyos po ang may pinakamataas na nakapangyarihan, kaya't ang ating buhay dapat nakatuon sa kanyang kalooban. May tungkulin po tayong sundin ang batas at gampanan ang ating mga obligasyon na sibil bilang mamamayan na mayroon dapat na tungkulin po natin yung pagbabayad ng buwis. Sa Diyos, sabi rito, di ba, pinatupos sa ating nabasa, at sa Diyos ang para sa Diyos. Ngunit higit sa lahat, meron po tayong mataas tayong pananagutan sa Diyos, ang ating puso, pananampalataya at buhay. Tayo naman po ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Yan po ay mababasa po natin sa Genesis chapter 1 verse 27. Kaya tayo po ay para sa Diyos. Ang pagiging mabuting Kristiyano ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa mga tungkulin bilang mamayan. Ngunit ang ating pagsunod sa Diyos ay lalo na't higit sa lahat, lalo na yung dapat meron tayong tungkulin na sundin kung ano po yung nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Ang karunungan ng Panginoong Hesus ay paanyaya rin sa atin na maging mapunuri tayo, hindi pa dalos-dalos, at laging nakatuon sa mas mataas na layunin. Huwag po tayong magbigay o magpadala sa kung anong nakikita natin sa kamunduhang ito. Ang pagkilala sa kataas-taasang autoridad ng Diyos, naibigay sa Diyos, ang para sa Diyos, ay paalala na ang ating puso, buhay, pagsamba ay para sa Diyos at ituon natin ito para sa Panginoon. Siya yung tunay na may-ari ng lahat ng bagay, lalo na ang ating espiritual na pagkatao. Tayo po'y nilikha sa wangis ng Diyos, kung tayo po'y nilikha sa wangis ng Diyos, di ba, ang barya, meron yung mga nakasulat na mga mukha, kaya nga sinabi ng Panginoon, ito'y para larawan ng emperador. Kaya tayo naman ay larawan ng Diyos sa ating pagkatao, kaya't ang buong pagkatao natin ay dapat na ibigay sa ating Panginoon. Sa madaling salita, ang talatang ito'y nagtuturo po sa atin kung ano po yung na may parehong mahalagang tungkulin natin sa lipunan, pero mas lalo po nating gampanan at pagtuunan ng Panginoon ang tungkulin natin para sa Panginoon. Hindi sapat ang pagiging mabuting mamamayan lamang. Dapat din po tayo maging tapat bilang anak ng Diyos. Ang number 3 po, ang muling pagkabuhay. So dito po sa sekta ng mga Hudyo na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay sa buhay pagkatapos ng kamatayan, lumapit sila kay Jesus upang subukin siya gamit ang isang hypothetical na tanong tungkol sa isang babaeng nag-asawa ng 7 magkakapatid. Ayon sa batas ni Moises, kung sino magiging asawa niya sa muling pagkabuhay. So dito sa verse 29, sumagot si Jesus, maling-mali kayo, palibhasa hindi ninyo naunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos sa muling pagkabuhay. Ang mga tao hindi na mag-aasawa, sila ay magiging tulad na ng mga anghel sa langit. Ipinakita ni Jesus na ang buhay sa langit ay espiritual na walang hanggan at hindi saklaw ng mga institusyong gaya ng kasal. Yung mga mananampalataya po ay magkakaroon ng bagong anyo tulad ng mga anghel, hindi sa pagiging espiritu kundi sa kalinisan, kabanalan at kawalang kamatayan. Ang Diyos po ay Diyos ng mga buhay. Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Siya ang Diyos ng buhay, hindi ng mga patay. So, pinapahiwatig dito na ang kanyang buhay pagkatapos ng kamatayan at ang Diyos ay patuloy na may ugnayan sa kanyang anak kahit sila ay pumawanay na. So, ano po yung aral na matututunan po rito? Na ang buhay na walang hanggan ay totoo at hindi katahang isip lamang. Ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa ating pagkaunawa, kaya huwag nating limitahan ang kanyang magawa sa ating makalupang pananaw. Ang kasalutan po ay dapat unawain po natin at ito po ay nagpapaalala po sa atin. Ang ating pag-asa ay nakaugat sa Diyos na may buhay, kaya't may katiyakan tayo na tayo muling mabubuhay po kasama ng ating Panginoon. Ang number 4 naman po, ito po yung pinakamahalagang utos. Tanong ng isang Pariseo, Guro, alin po yung pinakamahalagang utos sa kautusan? Sagot ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, sa dalawang utos na ito, nakasalalay po ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. So, mahalaga po na ang pag-ibig po sa Diyos ang una at ang pinakamahalaga. Ito po ay utos na dapat po natin, mababasa rin po natin to sa Deuteronomio chapter 6 verse 5.
na ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong lakas. So ipinapakita po rito na ang buong pagkatao, buong puso nating kaluluwa at isipan ay dapat nakatuon sa ating Panginoon. Hindi po sapat na panlabas ang pagsunod sa batas o na ang tunay na pagsunod ay nagmumula dapat sa pag-ibig. So meron din po tinukoy po rito na dapat ibigin din po natin ang ating kapwa. Pinapakita po rito na ang pagmamahal sa kapwa ay hindi optional. Ito'y bahagi po ng ating pananampalataya. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay nakikita sa paraan ng pakikitungo po natin sa iba. Ibig sabihin, ang kabuuan po nito na ang tunay ang tunay nating iniibig ng Diyos at ang kapwa ay natutupad lamang. Ito po'y dapat na tungkulin po at isagawa po natin bilang tayo po'y tagasunod ng ating Panginoon. So, dapat nakikita po yung hindi po yung pangrelihiyon lamang po tayo, kundi ito po'y tunay na dapat na relasyon na may pag-ibig po tayo una sa Diyos at pangalawa sa ating kapwa. Ang pag-ibig po ay sukatal ng ating kabanalan. So, anong application po natin dito? Tanggapin po natin ang paanyaya ng ating Diyos, mamuhay na may kabanalan, mamuhay na may karunungan, ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip at ibigin po natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Amen? God bless everyone!